umaga pong ito. Pwede po ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon? Hallelujah! Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin na tayo po'y pagharian niya. At samahan ng banal na Espiritu. Panginoon, ang pagsamoy tingin mo. O buhay ko'y hindi lingid sa'yo. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian, pagarian mo. Pagarian mo, Panginoon, pagsamoy dinggin mo. Panginoon, pagsamoy dinggin mo. O buhay ko, o dinilig sa'yo. Pagharian mo, pagharian mo, buhay kong ito. Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian, pagarian mo. O buhay kong ito, patawarin mo kasalanan ko. Linisin mo puso't isip ko ang iyong saba o pagarian.
Linisin mo puso't isip ko upang maranasan ang iyong kaharian, pagarian mo. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na pagharian mo kami sa umagang ito. Patuloy na linisin mo ang aming mga puso't isipan. Anuman mga hindrance sa aming pagsamba, tunay, Panginoon, na ikaw ang naglilinis ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, bigyan mo kami ng isang pusong tapat, pusong dalisay na nagmumula sa iyo. At patuloy na samahan kami sa aming gawain ito, sa aming kalagitnaan, na bumaba ang Santong Espiritong Banal upang ang gawain namin ito ay magtagumpay. Patuloy na ikaw ang kikilos sa bawat isa sa amin na naririto. Samahan kami lagi, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, gabayan mo, ikaw ang kikilos, Panginoon, mula simula hanggang matapos ang gawain namin ito. At patuloy tinataas din namin ang magpapahayag ng iyong banal na salita, aming Reverend Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng kalakasan, karunungan sa pagpapahayag ng iyong banal na salita at itago sa krus. Anuman ang fresh revelation mo sa umagang ito, patuloy na maging kalakasan, physical at spiritual namin. Maging sa bawat isa sa amin na makikinig, buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, anuman ang na maunawaan namin ito, Panginoon. Kahit salamat, balutan mo ng iyong makapangyariang dugo ang iyong gawain ito at patuloy, Panginoon, na kinakas-out namin anuman ang gawa ng kaaway sa aming paligid, maging sa aming kalagitnaan, kinakas-out namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Patuloy na namin inaangkin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle, Panginoon, after preaching your word. Salamat, Panginoon. Sa iyo namin binabalik ang mataas, papuri, pagdakilan, pasasalamat sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Pwede po ba natin sabihin sa ating katabi, aawit tayo at sasayaw para sa Panginoon. Aawit tayo at sasayaw Sa likod, sa harap natin, aawit tayo at sasayaw para sa Panginoon. Aawit tayo at sasayaw para sa Panginoon. Hallelujah. Ibigay po natin ang pinakadapes na papuri para sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Halawak po natin mga kamay. Oh, no. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ika'y mabuti, Ang iyong pag-ibig ang iyong pag-ibig. laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. ika'y mabuti, Ang iyong pag-ibig ang iyong pag-ibig. laging nananatili. Awit, aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagtumapos
noon, ngayon, kay aawit sa sayaw, aawit sa sayaw. Papalakpak sa sigaw na nakilain, magumapos sa piling ko. Magdadalakan sa puso ko noon, ngayon, kay noon, ngayon, noon, ngayon, noon, ngayon, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Ang sasaya. Come on, church, let's give the praise. Hallelujah. Wala nang makilala ka, taon ng buhay ay nag-iba. Dilim ng isip ay bawi na. Dumi ng puso ay nalinis na, tulad sa buhay naming ibang-iba. Di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo. Kami nakaukit na sa bisig mo. Kami ay nanakas sa piling mo. Kami kami mula nung makilala ka. Wala nang makilala ka, takbo ng buhay nag-iba, nag-iba. Dilim ng isipan, napawi na. Dumi ng puso, dumi ng puso ay nalinis na, dulot sa buhay namin ibang-iba. Di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo. Kami nakaukit na sa bisig mo. Kami ay nanakas sa piling mo. Kami mananahan. Di na mawawalay sa iyong mga kamay, sa palad mo. Kami nakaukit na, oh Diyos, sa bisig
ay sasamba kami sa'yo'y maglilingkod. Wala na nga ibang masusunod kundi ikaw, Panginoon. Kami sa'yo ay sasamba. Kami sa'yo. Buong puso mo nating awitin. Masusunod kundi ikaw. Kami sa'yo, kami sa'yo ay sasama. Kami sa'yo manginig. Wala nang kami sa'yo, kami sa'yo ay sasama. Kami sa'yo maglilingkod. Wala nang wala ibang masusunod. Buong puso mo natin awitin. Kami sa'yo ay sasamba. Oh, kami sa'yo ay masusunod kundi ikaw, Panginoon. Jesus, inamubalan sa iyong mga kamay. Sa palad mo kami nagkaukit na. O Diyos, kami ay lalakas sa piling mo. Oh, kami di na, oh, di na mawawala sa iyong mga kamay. Sa palad mo kami nagkaukit na. Oh Diyos, sa bisig mo kami ay lalakas sa piling mo. Oh, kami kami karapat dapat sa pagsamba. O Jesus, sa'yo ang papuri. Karapat dapat ang iyong ngalan. Karapat dapat ang iyong ngalan. O Jesus, sa'yo ang papuri. Karapat dapat ang iyong ngalan. Karapat dapat
dapat ang iyong ngalan. Marapat dapat ang iyong ngalan. Ay, Jesus, sa iyong papuri. Marapat dapat, sa uling pagkakataon, marapat dapat, patapat ang iyong ngalan. Ay, Jesus, sa iyong papuri. Marapat dapat ang iyong ngalan. Marapat dapat ang iyong ngalan. Oh, Jesus, sa iyong papuri. Marapat dapat ang iyong ngalan. Marapat dapat ang iyong ngalan. Oh, oh, marapat dapat ang iyong ngalan. Oh, oh. Dapat, dapat, dapat ang iyong ngalan. Oh, oh. Di na mawawala sa iyong mga kamay, sa palad mo. Kami nakaukit na sa pisig mo. Kami ay lalakas sa piling mo. Oh, kami mananahan. Hallelujah! Ay, Diyos, kami mananahan. Walang hanggan, walang hanggan ang pag-ibig mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Iari natin sa Kanyang walang patid na papuri at pagsamba. Ang salita ng Panginoon ang patuloy na mangusap sa ating mga puso at ito po ay magsilbing kalakasan at katatagan sa ating pong mga pananampalataya. Sa oras pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na ito po ay naging pagpapala po sa akin sapagkat isang paalala po sa atin ng Diyos na marami pong mga nagsimula sa pananampalataya na tama at nagtapos po ng may tama. So nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito. So marami pong nagsimula sa pananampalataya na minsan okay, pero natapos ng hindi okay ang kanilang mga pananampalataya. Kung makikita po natin, ito pong nandito sa harapan ay isang uri ng pagtakbo. So sa ating pong pagtakbo ay nais ng Diyos na tayo pong lahat ay makatapos ng ating pagtakbo na kung saan tayo po ay talagang maayos sa ating pagtatapos. At makibukas po tayo sa aklat po ng Hebrew chapter 12 verse 1 up to 3. Hebrew chapter 12, verse 1 up to 3.
Verse 1 ay makikita po natin diyan sa ating slide ay, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Tayo pong lahat ay yumukot pumikit at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, inihiling ko po ang iyong patnubay. Alisin mo po, O Diyos, ang lahat ng mga hadlang upang hindi malayang may pahayag ang iyong salita. Hayaan niyo po, O Diyos, sa aming kalagitnaan sinasawata ko ang lahat ng mga hadlang ng kaaway upang ang malayang pagkilos mo ay mahadlangan niya. Hayaan niyo po, O Diyos, sa apat na sulok ng iglesia mong ito, ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang manahan. Pagarian mo ang bawat puso ng bawat anak mo na narito ngayon. At panghusap ka, hayaan mo po, O Diyos, ikaw ang patuloy na magpalaya sa buhay ng bawat isa. At kami, Panginoon, ay makaunawa sa mga salita mo at nais mo at kalooban. Magpagaling ka, Panginoon. Gumawa ka ng himala sa buhay ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay. Sa ating pong tema ngayon ay finishing well. Finishing our spiritual race strong. So, mahalaga na kapag tayo po ay sumali sa isang takbuhin, ay makikita po natin na ito po ay napakahalaga na makita po natin yung sinimulan natin ay paano po natin siya tatapusin ng maayos at nananatili tayong malakas. So ang ating pong buhay spiritual ay nalintulad ni Apostol Pablo sa isang takbuhin. Bawat isa ay may kanya-kanyang mga takbuhin. Hindi po pwedeng lahat po tayo ay magkakaangkas. So meron po tayong kanya-kanyang takbuhin sa bawat pananampalatayang meron po tayo. Marami ang nagsimula, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, nagsimula ng tama at nagtapos ng may tama. Marahil kapag tinignan po natin yung tama na yon, may tama, ibig sabihin, casualties. Tinamaan ng anumang mga pakana ng dyablo upang tumigil sa pagtakbo. Magpatuloy sa pagtakbo. Tinamaan ng kaisipan na kung saan hindi po kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ngayon, nais ng Panginoon sa umagang ito ay gusto pong ibahagi sa atin itong salita ng Panginoon na kung saan how to finish
to finish our spiritual race well and strong. Paano natin tatapusin ang ating mga takbuhin ng talagang buong husay at nananatili po tayong matatag? Sa sermong ito na kung saan sa talatang binasa po natin ay meron pong 3 prinsipyo na kung saan tandaan po natin upang tayo po ay magtagumpay. Amen po ba? So hindi natin alam kung ano ang karanasan ng bawat isa. Amen po ba? Kung mapapansin ninyo, maraming tumatakbo, pero ngayon, pansinin ninyo yung mga katabi ninyo ngayon. Mga upuan. Marahil marami ang napagod. Pero paano kaya natin tatapusin ang ating pagtakbo sa daigdig na ito nating ginagalawan, spiritually? So, 3 prinsipyo on how to finish our spiritual race well and strong. Number 1, run with spiritual fitness. Are we spiritually fitted? So sa race na ating tinatakbo ngayon bilang mga nakakilala sa ating Panginoon, naglilingkod sa ating Panginoon, kailangan po na tayo po ay spiritually fitted. Na habang tumatakbo po tayo sa ating pananampalataya, kailangan spiritually fitted po tayo. Hindi po pwedeng tayo po ay unspiritual. So pag sinabing spiritually fitted, kailangan spiritual po ang ating pamumuhay. So paano kaya ito? Paano kaya tayo tatakbo na kung saan tayo ay isang spiritually fitted na mga Kristiyano, spiritually fitted na mga mananampalataya? Paano kaya ito? Katulad po ng isang mananakbo, ang isang mananakbo na kailangan siya po ay mag-exercise ng kanyang sarili para lumakas ang kanyang stamina. Kailangan physically fitted ang isang mananakbo. Hindi po pwedeng kumain siya ng kumain ng gusto niyang pagkain. Hindi po pwedeng matulog siya sa oras na gusto niya. Hindi po pwedeng sumali siya sa takbuhin na hindi niya pinapractice yung pagtakbo. Kailangan araw-araw yan nagpa-practice ng pagtakbo. So ibig sabihin, kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili para maging physically fitted doon sa pagtakbo. The same way, sa bawat isa po sa atin, spiritual na pagtakbo. Hindi po pwedeng ikaw ay naligtas. Tinanggap mo si Kristo, tapos. Hindi mo gagamitin yung iyong pagiging matuwid. Binago ni Kristo. Kailangan i-practice natin ito. Amen po ba? Hindi po pwedeng tinanggap mo si Kristo ngayon. Bukas, hindi mo na i-apply yung pagiging Kristiyano. Kailangan po tayong lumago spiritual. How to run with spiritual fitness. Paano po tayo tatakbo ng spiritually fitted doon sa ating pagtakbo? Letter A, throw off spiritual baggages. Sa Hebrew chapter 12 verse 1, letter A, ang sabi po rito, throwing off
everything that hinders. Sa Tagalog ay tanggalin natin ang anumang balakid. So, ano po ba yung mga balakid na sinasabi ng banal na kasulatan para tayo ay patuloy na mapigilan, mahadlangan sa ating pagtakbo bilang isang mga espiritual na mananakbo? Ang sabi rito, throw off. Itapon po natin yung mga hadlang. At dito makikita po natin, sa slide po natin, marami pong mga naging hadlang. At yung iba, ito po ang dahilan kung bakit tumigil na sa pagtakbo sa kanyang pananampalataya. Tingnan po ninyo yung sinasabi po rito. Pain. Marami po nasaktan. At iba't ibang sakit ang naranasan, tumigil sa pagtakbo. Hello? Mga kapatid, tingnan po ninyo. Marami ba kayong mga pains? At dahil sa mga sakit na yan ay naging dahilan para makalimutan mo si Kristo. Na namatay sa krus ng Kalbaryo, tinamo niya ang lahat ng sakit at karamdaman na kung saan talagang pinawi ng Diyos lahat yun eh. Yung sakit na dinanas niya, yung lahat ng sakit at karamdaman natin ay pinawi niya, sabi po ng Isaiah 53. Nakalimutan na po natin na ang Diyos ang unang dumanas ng pain. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bago kayo nasaktan, ako muna ang unang nasaktan. Amen po ba? Kaya minsan masyado nating, masyado nating minamagnify yung pain. Ang sakit nun eh. Hindi ko mapapatawad yun. Kaya tumigil na sa pagtakbo. Pride. Tigilan na po natin ang pagkain ng manok ha. Kakakain natin ng manok. Lahat ng tao ma-pride. Puro fried chicken, fried chicken, fried chicken. Sino rito ang kain ng manok? Kakakain ng manok, fried chicken, fried chicken. O naging ma-pride na. Mga kapatid, yung pride, nagiging dahilan minsan, titigil tayo sa pagtakbo. Tandaan po ninyo, pride goes distraction. Once na pinasukan ng kataasan ng ulo, parang tingin mo, magaling ako. Tingin mo, kapag wala ako, hindi nyo kaya yan. Mga kapatid, tandaan po natin, kapag pumasok sa isang tao ang pride, malamang sa malamang, titigil yan. Kasi bakit? Ang Diyos po eh. Siya po ang unang-unang nagpakita ng kababaang loob. Amen po ba? Kaya niya napagtagumpayan ng krus eh. Pride. Passion.
Tingnan ninyo, minsan nagiging balakid yung ating mga passion. Ano ba ang iyong pinagpupursigihan ngayon? Bakit minsan napapagod ka ng tumakbo sa iyong spiritual na pagtakbo? Minsan nagiging hadlang yung passion po natin. Ano bang passion mo ngayon? Nagmo-model ka? Fashion show? Anong passion mo? Sometimes yung passion natin sa buhay araw-araw, yun ang nagiging dahilan. Amen pa? Amen po ba? Past, nakaraan. Yung mga nakaraan po natin hanggang ngayon. Sabi nung kanta, kalimutan ng nakaraan, ngayon nakalaan. Mga kapatid, kung paulit-ulit mong aalalahanin yung nakaraan mo, hindi ka magpapatuloy sa pagtakbo. Amen? Hello? Sino po rito ang laging inaalala yung nakaraan niya? Kapag lagi nating binabalikan yung nakaraan natin, hindi ho tayo makakapagpatuloy. At yan ang mga magiging hadlang. Amen po ba? Pag lagi mong inaalala yung nakaraan, tao, minsan ang daming taong naging hadlang sa'yo, no? Hindi ka makadalo-dalo sa church kasi makikita mo yung kanasamaan mo na loob. Yung nagpasakit sa'yo ng loob. Yung kinatitisunan mo. Kaya ayaw mo nang magpatuloy. Amen po ba? Di ba? Minsan sama ng loob mo dahil sa ibang tao. Di ba? Hello? Tingnan po ninyo people. Plans. Yung mga plano. Ano ba yung mga plano natin? Baka mamaya plano na lang po natin yan. Hindi na ho plano ng Diyos. Tandaan niyo po, kapag plano mo na lang at hindi na plano ng Diyos, magiging eroplano yan. Lilipad lang yan ng lilipad. Hindi na kayo makakalanding pababa. Natatandaan niyo yung kwento ko nung nakaraan? Yung konting kaalaman lang niya. Dahil yun lang yung alam niya lakalipad. Diba? Yung pala, wala pala yung module 2 para makababa siya. So, kailangan pa niyang bilhin. So, pride, tapos yung plano natin. Tandaan po natin, minsan, nagiging dahilan ang mga plano natin sa buhay na hindi ito kasama sa plano ng Diyos. Kaya hindi tayo makatakbo doon sa nais ng Panginoon. Posisyon. Alam nyo ba, minsan, kapag tayo pinuposisyon ng Diyos, nagiging hadlang din yung pagtakbo natin. Amen po ba? Kasi naposisyon ka, magkakaroon ka ng pride. Minsan position. Nagiging dahilan para hindi natin matapos yung pagtakbo ng ating pananampalataya. Possessions. Nagkaroon lang ng konting barya. Pumasok na yung pride, na iba na yung plano niya. Ito na yung plano ng Diyos sa kanya, na iba na kasi nga, possession. Meron na siyang magandang sasakyan. Meron na siyang magandang bahay. Alam niyo, nakita ko po sa buhay po natin, alam niyo po ba, na kapag tayo po ay nagpatuloy sa ating Panginoon, hindi po magiging hadlang yung mga po natin. Possession. Diba? Possession. So, tingnan po ninyo. Meron ba sa mga to
na nakikita nyo ngayon ang nagiging dahilan para tayo po ay mahadlangan sa pagtakbo natin. Baka mamaya meron po niyan. Ang sabi po, throw off. Alisin natin ang lahat ng mga balakid. Amen po ba? Hello? Mga kapatid, ito po ang mga balakid para tayo po ay hindi makapagpatuloy sa pagtakbo po natin sa ating pananampalataya. Spiritual. Sumunod. Throw off spiritual bandages. Kanina, spiritual baggages. Ngayon, spiritual bandages. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12, verse 1, letter B. Ano po ang sinasabi? Pakibasa po. Ano po ang sinasabi diyan? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. So throw off. Itapon natin, alisin natin ang lahat ng kasalanan na nagiging dahilan o nagiging sanhi na tayo po ay mapigilan, tumigil sa pagtakbo. Kasalanan. Anong kasalanan? Tingnan po ninyo. Next slide. Anong kasalanan? Tingnan po ninyo yung mga kasalanan na nagagawa natin. Baka mamaya, hindi natin namamalayan, ito po ay ginagawa na natin araw-araw. Unbelief. Merong bang kasalanan ng minsan ayaw mong paniwalaan yung salita ng Diyos? Hello? Hello? Sinabi ng salita ng Diyos, eto. Pero sometimes yung unbelief, kasalanan po ito. Sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero alalang-alala ka sa iyong kinabukasan. Alalang-alala ka sa iyong buhay. Alalang-alala ka sa iyong kalusugan. Samantalang sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan hanggang sa katapusan ng daigdig. Sinabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Pero minsan, yung kasalanan ng kawalan ng pananampalataya ay umiiral. So, alisin po natin ito. Amen po ba? Amen po ba? Meron ka bang pangangailangan na minsan akala mo hindi mo kayang abutin? Ikaw ba ay naniniwala sa Diyos na makapangyarihan? Hello? Sino po sa inyo ang naniniwala sa Diyos na ay makapangyarihan? Walang imposible sa Kanya. Taas ang kamay. Kung ikaw ay naniniwala na walang imposible sa Diyos, huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alinlangan. Minsan yung unbelief, yung doubt, kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Hebrew 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Hindi natin pwedeng malugod ang Diyos nang walang pananampalataya. Kailangan maniwala ka that He exists. Naniniwala ka dapat na meron kang Diyos. Ito yung Diyos mo. Ang Diyos mo nagpapagaling. Ang Diyos mo nagpo-provide ng lahat ng pangailangan natin. Ang Diyos natin ay nagliligtas. Unbelief. Hello? Minsan napipigilan tayo.
because of unbelief. Disobedience. Pagsuway. Simpleng pagsunod. Sometimes tayo po ay napipigilan. Amen po ba? Sino po sa atin ang naniniwala sa salita ng Panginoon? Hello? Ang salita ng Panginoon ay two-edged sword. Ito ay buhay. Alam niya kung ano ang iniisip ng tao. Amen po ba? At dito nakasulat ang lahat ng pangako ng Diyos. Dito nakasulat kung ano ang pwedeng maging buhay ng isang tao. At dito nakasulat ang lahat ng hindi sasampalataya at susunod sa Diyos ay mapapahamak. Mga kapatid, pagsunod. Napakahalaga ng pagsunod. Kaya nga kung merong mga kasalanan ng disobedience, ito po ay nagiging hadlang. Kaya tingnan po ninyo, sa pagtakbo pisikal, pag hindi marunong sumunod dun sa mga rules, ang mga mananakbo, matitechnical yan. Matitechnical. Ganon din po sa atin spiritual. Pag hindi tayo marunong sumunod sa mga rules na meron sa banal na kasulatan, when we disobey, ito po ay kasalanan. At kasalanan ang magiging hadlang para hindi tayo magtagumpay. Idolatry. Anong laman ng puso mo? Sino ang laman ng puso natin? Baka mamaya mas mahal mo na ang asawa mo kaysa sa Diyos. Baka mamaya mas mahal mo na ang iyong karir kaysa sa Diyos. Baka mamaya mas mahal mo na ang sarili mo kaysa sa Diyos. Baka mamaya mas mahal mo na ang pera kaysa sa Diyos. Baka mamaya mas mahal mo na ang karera mo kaysa sa Diyos. Mga kapatid, anumang kasalanan, kasalanan ang magiging hadlang para hindi tayo makapagpatuloy. Sinasabi ng Biblia, sapagkat sino man ang magnanais na pumunta sa langit, sapagkat sa langit ang Diyos Ama ay matuwid. Ang Diyos Ama ay banal. Pero salamat, dahil ng pagmahal ang Diyos Ama, isinugo niya si Kristo. Para dun sa katuwiran na meron si Kristo, walang sino man ang makakalapit sa Diyos Ama maliban sa Diyos Anak. Walang iba kundi si Jesus. At lahat ng sasampalataya kay Jesus ay magkakaroon po ng tinatawag na katuwiran. Amen po ba? Sa John 1:18, tingnan po natin yung sinasabi ng John chapter 1 verse 18. Anong sinasabi doon? Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay makakalapit sa Ama. Amen po ba? Tingnan nyo, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging matuwid. Kaya nga, tandaan po natin, walang kahit anumang bahid ng kasalanan ang pwedeng makapasok sa langit. Kaya nga paano tayo makakapagpatuloy sa ating pagtakbo espiritual kung merong mga bahid ng kasalanan? Ano po yon? Balikan natin. Ano yung tatlong yon? Unbelief, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagsunod, at sino ang Diyos ng puso natin?
Tandaan po natin, kapag ka meron ng higit na mas mahalaga kaysa sa Diyos, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag hindi na si Kristo, hindi na ang Diyos ang laman ng puso natin, tanungin ko po kayo, excited pa ba kayo every Sunday pagsamba? Pag hindi na kayo excited, magsisi na po tayo ng kasalanan. Amen po ba? Hello? Kasi dapat excited ka. Bakit? Sasamba ka na naman sa Panginoon eh. Sasamba ka eh. Ito ba yung nararamdaman natin? Are we excited na humarap sa Panginoon? Excited ka ba na sumamba sa Panginoon? Mga kapatid, hindi ko po binibigyan ng masama. Pag araw ng pagsamba, yung marami ay talagang parang ganun na lang. Sasamba, hindi. Sasamba, hindi. Ganun na lang. Mga kapatid, ang tunay na spiritually fitted, lagi yan sa puso niya. Hanapin ang Panginoon. Gusto niyang sambahin ang Panginoon. Kaya yung pagpapatuloy po natin ng pagtakbo, kailangan po nating spiritually fitted. Amen po ba? Throw off baggages. Throw off bandages. Lahat ng kasalanan. Alisin po natin. Alisin po natin yung mga pabigat. Yung mga pabigat, nagiging pabigat sa pagtakbo natin. Pag alam mong yan ang pabigat, throw off. Amen po ba? Amen po ba? Mahalaga na makita po natin ito ngayon. Sapagkat, sino po sa atin ang nais na makatapos ng pagtakbo espiritual? Taas ang kamay. Sino ang nais na makatapos sa pagtakbo natin espiritual? Hello? Taas po natin yung kamay. Gusto po ba natin? Unang hakbang, spiritually fitted po tayo. Huwag mong pabayaan yung spiritual mo. Alisin mo ang lahat ng balakid. Hadlang. Kasalanan, yung mga lahat ng mga hadlang. Throw off. Eliminate. Alisin mo. Pag yan ang mga nagiging hadlang, nagiging dahilan para tayo ay magpatuloy sa pagtakbo, alisin po natin ito. Pangalawa, run with the spiritual firmness. Mga kapatid, para tayo ay maging firm sa pagtakbo, kinakailangan po natin ng extra strength. Amen po ba? Sino rito mahilig uminom ng ano? Cobra! Extra strength. Oh. Pampalakas daw yan, no? Sa spiritual, kailangan po nating uminom ng extra strength. So run with perseverance. Next slide. Ano po ang sinasabi po ng Hebrew chapter 12 verse 1, letter C? Sabi niya, let us run with perseverance the race marked out for us. So, pag tinignan po natin ito sa Tagalog, tayo po ay tumakbo. At sa pagtakbo po natin ay tignan po natin kung ano po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kailangan po tayong magkaroon ng tinatawag na pagtitiis. Kailangan meron po tayong tinatawag na pagtsatsaga. Ang sabi po rito, buong tiyaga kayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Mga kapatid, kahit mahirap, kailangan tayong magkaroon ng pagtsatsaga. Amen po ba?
Minsan hindi mo na kaya, pero magpatuloy ka pa rin. Tuloy ka lang. Ang dami mo ng sakit na dinanas, tuloy ka lang. Ang dami mo ng hirap na dinanas, tuloy ka lang. Huwag kang titigil. Kasi yan po ang nais ng Panginoon. Let us run with spiritual firmness. Kailangan firm. Stand firm, sabi nga ng Bible eh. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:58, stand firm. Manatili tayong matatag. So sinasabi dyan, no, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Mga kapatid, sa pagtakbo po natin, minsan mapapagod ka. Manghihina ka, mauuhaw ka. Pero sabi ng Biblia, magkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual firmness, katatagan, pagtsatsaga, kahit mahirap. Hindi ka man pinapansin sa iyong paglilingkod. Walang bumabati sa iyo, walang pumupuri sa iyo, magtsaga ka, magtiis ka. Mga kapatid, ako po ay hinubog ng Diyos na hindi pinapansin. Bakit? Ang ministry ko po noon ay nagdi-design. Wala akong bumabati doon. Magdi-design ako linggo-linggo ng stage. Wala naman nakakakita sa akin habang ginagawa ko yun. Ginagawa ko yung madaling araw. Pero nagpatuloy ako. Hanggang ngayon, nagtuturo na ako ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. Minsan, padadaanin tayo ng Panginoon sa mga hirap na sitwasyon ng buhay. Hindi natin magugustuhan yung mga pagdadaanan natin. Pero tandaan po ninyo, kapag tayo ay nagtiyaga, sabihin mo sa katabi mo, magtiyaga ka kapatid. Lakasan nyo po, baka hindi niya naririnig. Brother boy, sabihan mo si magsabihan kayong dalawa, magtiyaga ka kapatid. Sige po, sabihan nyo yung katabi nyo, magtiyaga ka kapatid. Diba? Yung pagtitiyaga at pagtitiis. Di ba may kasabihan ng mga matatanda? Kapag may tiyaga, may nilaga. Totoo yan. Ang taong matiyaga, ang taong matiisin, meron niyang pakinabang sa darating na panahon. Pero kapag wala kang tiyaga, wala kang pagtitiis sa buhay mo, huwag kang umasa na meron kang matatanggap, lalong-lalo na sa Diyos. Napagod ka, nahirapan ka, nasaktan ka, tumigil ka na. Dahil maraming tao nanakit sa'yo, nakatisuran mo, tumigil ka. Sino talo? Sino talo? Hindi talo yung mga kasabay natin tumatakbo, ikaw na tumigil ang talo. Kasi tayo ay individual na tumatakbo sa ating spiritual na pagtakbo. Yung pananampalataya natin, hindi po pwede yung nanay mo, pananampalataya ng nanay mo, pananampalataya mo rin yan. Ikaw mismo yan. Amen po ba? Hindi po pwedeng, ako pastor ninyo, pananampalataya ninyo, nasa akin. Hindi. Ikaw yan. Amen po ba? Ikaw yan eh. Ikaw ang tumatakbo dyan. Kaya kapag ikaw ang tumatakbo mismo dyan, magtiyaga ka. Run with spiritual firmness. Persevere. Pag sinabi po yung salitang persevere, habang mainit po yan, lalo po yan tumatatag. Yung salita na kung saan pag tinignan po natin sa original term, yung endurance,
ito po ay merong tinatawag na long-lasting strength. Long-lasting strength. Kaya nga po yung kasabihan sa mga sundalo, ang sundalo daw habang nasusugatan, lalong tumatapang. Ganun ba tayo? Oo, yung mga Kristiyano kapag nasusugatan, tumatapang. Talagang pati pastor sakmalin na sa leeg. Kasi matapang na eh. Tingnan po ninyo yung context na kung saan kapag nasusugatan ng sundalo, lalong tumatapang, ibig sabihin, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nawawalan ng sense of direction doon sa kanyang misyon. Ganon din po sa atin. Habang tayo tumatakbo, napapagod talaga. Minsan nasasaktan ka. Paulit-ulit na pananakit. Hindi po dapat maging dahilan ang mga bagay na yan. Amen po ba? Sa loob pa lang ng bahay, masasaktan ka na eh. Hello? Mga nanay, tatay. Aminin natin at sa hindi. Yung mga bagong mga nanay pa lang at tatay, umpisa pa lang ninyo yan. Pero sa umpisa pa lang na yan, nagkakasakit yun, masakit yun. Gusto mo ikaw na lang ang magkasakit, wag na lang yung anak mo eh. Tama ba? Habang nakikita mo yung anak mo, tumitirik yung mata. Gusto mo ikaw ang may sakit. Masakit. Lalo na pagka tumanda na yan. Yung sagot-sagutin ka na. Tinuruan mo, sinubaybayan mo. Nung mahina pa siya, lagi mo siyang pinapayuhan. Nung lumakas na, marami nang alam. Abay, sigaw-sigawan ka na. Hello? Mga nanay. Nararanasan ba natin ito? Run with spiritual firmness. Sa atin mga anak, maraming mga challenges sa inyo. Habang kayo ay nag-explore sa inyong mga karir, sa inyong mga sarili, tumingin kayo sa akin. Tingnan niyo ako mata sa mata. Mga kabataan, tingnan niyo ako mata sa mata. Habang nag-explore kayo, marami kayong mararanasan na pain. Don't give up. Kasi iba't ibang tao ang inyong makakasalamuha habang kayo'y tumatanda. Pero you need to have a spiritual firmness. Manatili kayong matatag. Magtiyaga kayo. Habang nagtsatsaga kayo, makikita nyo, you learn a lot. Marami kayong matututunan. At yung mga natututunan ninyong yan, ay magiging tungtungan yan habang kayo ay tumatakbo. Hindi kayo mapapagod. Amen po ba? Run with spiritual firmness. And lastly, next slide. Run with spiritual faithfulness. Run with spiritual faithfulness. Are we faithful? Hello? Paano kaya ito?
Paano kaya tayo magiging matapat, magiging talagang makatapos na talagang we stay strong habang ikaw ay tumatakbo? As we run with spiritual faithfulness, next slide, by fixing our eyes unto Jesus. Mga kapatid, magiging tapat lang po tayo kapag ang ating paningin ay nakatuon kay Kristo. Amen po ba? Huwag ho kayong titingin sa harapan ninyo na kung saan yung mga sitwasyon. Huwag kayong titingin sa kaliwa, huwag kayong titingin sa kanan, huwag kayong titingin sa nakaraan. At huwag din ninyong titignan ng mga sarili nyo. Wala kayong ibang titignan habang tumatakbo, kundi si Kristo. Si Kristo. Sabi po ng scripture, sa verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam niyo po ba na si Jesus ang nagpasimula? Si Jesus din ang wakas ng pananampalataya. Walang bagay sa buhay po natin na nasimulan na hindi po si Kristo ay kasama. Kaya nga po, si Jesus ay hindi lamang po isang modelo para siya po'y gayahin natin. Jesus is not just a model to emulate. Pag sinabing emulate, sundin, gayahin, tularan. Hindi lamang po siya nun. Si Jesus po ay isang pasimula. Siya po ang nagpasimula ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Siya rin po yung anchor, matibay na panghahawakan natin sa ating buhay. Kaya nga kapag ang isang tao ay nakatingin sa anchor of our faith, and that is Jesus. Amen po ba? Kapag tumingin ka sa kapwa, mahina po yan. Yan ang naging anchor mo. Babagsak ka kasi bakit? Merong kahinaan. May kahinaan. Pero once na ikaw ay nakatingin kay Christ, mananatiling matatag yung iyong angkla ng pananampalataya. He is our ambition. Yung pinaka-goal ng buhay natin, our ambition ay makarating doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Yesus. Our ambition is to do lahat ng ipinagagawa ng Diyos dito sa lupa. And that is Christ. Kapag ang ambisyon natin ay si Kristo, tiyak, matatag po tayo. Mananatili tayong tapat. Aspiration. Talagang nagpapatuloy tayong tumatakbo dahil si Christ ang ating aspiration sa ating buhay. Siya yung gustong-gusto natin na maranasan sa ating buhay. At tandaan po natin, siya rin po ang ultimate end of our spiritual race. Amen po ba? He is the author. He is the end. He is our finish line. Kaya kapag ka si Christ ang tinignan natin, ibig sabihin, nakikita mo yung finish line. Amen po ba? Kaya tingnan po ninyo, kanina wala pong cross doon. Pero dahil nga kapag ka tinignan po natin si Christ, mahalaga po na kapag ka tayo po ay nagsimulang sumampalataya, si Kristo na nagpasimula sa atin, mahalaga po na matapos po natin yan. Katulad po ng sinasabi dito, how we finish the race is more important than how we start the race. Mahalaga yung matapos natin . Amen po ba? Hindi mahalaga yung nagsimula ka. Marami nagsimula, pagkatapos doon, wala na. Why? Kasi hindi tumingin sa
beginning and the end of faith. Kaya nga sa buhay po natin, alam niyo pa, napakahalaga na tayo po ay laging nakatingin kay Kristo. Kasi siya po ang dahilan kung bakit ka sumasamba ngayon. Siya ang dahilan kung bakit ka naglilingkod ngayon. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon. Minsan sinisisi natin ang magulang natin, buti pang di mo na ako pinanganak. Mga kapatid, hindi ang magulang natin ang merong dahilan. Bakit ka isinilang? It was the Lord. We live, we move, we exist because of Him. Kaya kapag tinignan po natin, anong pananampalataya meron ka? Hindi si pastor yan. Hindi sa sino mang tao, kundi ang Diyos na nagpasimula ng pananampalataya po natin. Amen po ba? Mahalaga na makita po natin ito, na kung saan tayo po ay makatapos sa ating pagtakbo ng talagang we stay strong. We finish well. Hindi po tayo magtatapos ng may tama. We will finish well. Sabihin, haharap tayo sa Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen po ba? Hindi naman tayo haharap sa Panginoon na talagang, sikat ka, ang ganda mo, yaman mo, marami kang pera, lahat. Sabi ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Kaya nga, we need to run with the spiritual faithfulness. At tayo po ay tatakbo, we fix our eyes unto Jesus. Kaya mga kapatid, wala kang makikitang perpektong simbahan. Kahit saan ka pumuntang simbahan, masasaktan ka. Kahit saan ka pumunta simbahan, hindi yan perpekto. Walang magaling na simbahan. Si Christ lang. Amen? Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay umalis sa simbahan at humanap ka ng magaling na simbahan, you are not faithful. Bakit? Hindi ka nakatingin kay Christ eh. Tandaan ninyo, why we are here, it is because of Jesus. Let us run with spiritual faithfulness. Tingnan po natin itong palabas na ito. Gusto ko pong panoorin po natin ito at tingnan po ninyo kung paano ang isang runner na ito na sa kanyang experience ay nagpatuloy pa rin siyang tumakbo. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence
sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Yan po ang tatay niya. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ito'y totoo. We are about to quit. Minsan, gusto na natin talikuran yung pananampalataya natin. But there is God who really, really love us. Sa verse 3, anong sabi dito? Isip-isipin niyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan man ng loob. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na bawat isa ay manghina. Ayaw ng Diyos na bawat isa ay manlupaypay. Sapagkat sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, it is finished. Tinapos ng Diyos ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, na tinamo niya ang lahat ng ito para sa bawat isa. Nasasampalataya sa Kanya, magpapatuloy na manampalataya at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon na hindi man lulupaypay kailanman. Kapatid, tumingin ka kay Kristo.
na siyang tagumpay ng bawat isa. Sabi ng Philippians 1, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Siya na nagpasimula. Mga kapatid, ang Diyos ang nagsimula sa buhay natin. Let God finish yung sinimulan niya sa buhay natin. Amen po ba? Huwag kang mapagod. Katulad ni Derek, ninyo, nung napagod siya, nasaktan siya, nagkaroon ng pain, nandun yung tatay niya. Tinulungan siya na makatapos to manage the race. Kamusta po ang pagtakbo natin? Mga kapatid, look unto Jesus. Amen po ba? Sa umagang ito, makikita mo ang dahilan. Bakit ka nabubuhay? Minsan pagod ka na sa buhay mo. Walang nagmamahal sa akin. Walang pumapansin sa akin. Wala na akong kwenta. Minsan, naiisip mo parang lahat ng ginagawa ko mali. Meron Diyos na nakatingin sa atin. Merong Jesus na nakatunghay sa atin. Amen po ba? Ang dahilan kung bakit ka ngayon nandito, si Kristo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano mang buhay meron ka ngayon, si Kristo po ang tignan po ninyo. Makikita nyo, you will enjoy your life here on earth. Yung ministry, tingnan mo si Christ. Huwag mo tignan yung hirap. Huwag mo tignan yung mali ng iba. Tignan mo si Christ na mo mai-enjoy mo. Magiging masaya ka na tumakbo hanggang finish line.